tapos na. Kaya maraming tao nagsasabi kung tapos na, wala na tayong gagawin para maligtas. Kaya dito maraming tao ang nagkamali sa pag-unawa. Pero ang tanong, ano po ba ang natapos? Ang natapos po ay ang gawain ni Kristo sa krus. Ang pagbayad sa kasalanan, ang sakripisyo, at ang kanyang paghandog para sa tao. Si Jesus ang perpektong haid. Tapos na ang kanyang bahagi sa krus. Natapos na ang gawain ni Kristo, ngunit hindi pa tapos ang tugon ng tao. Bayad na ang kaligtasan, pero kailangang tanggapin at sundin. Kaya ayon po sa Acts chapter 2 verse 37 to 38, ang mga tao nagtatanong, ano ang aming gagawin? At si Pedro sumagot po sa kanila, magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng inyong kasalanan at matanggap ninyo ang banal na Espiritu. Kaya kung gusto mong matanggap ang kaligtasan na inaalok ng ating Panginoong Jesucristo, sumasampalataya ka sa Kanya, magsisi ka sa iyong kasalanan, magpabautismo ka sa Kanyang pangalan para sa kapatawaran ng iyong kasalanan at matanggap mo ang banal na Espiritu. Okay, mga kaibigan, mga ka-Facebook, mga ka-followers, ating na pakinggan ang isang sinungaling na minister ng Oneness Pentecostal. Isa po itong sinungaling kasi gusto niyang dagdagan pa ang kaligtasan na tapos na ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Itong mga Oneness Pentecostal, mga ka-Facebook, isa po itong mga sinungaling. Kasi ayaw nilang tanggapin ang buong katotohanan na ang kaligtasan po ay makamtam ng isang tao sa pamagitang sumasampalataya sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Kaya itong mangmang na yan, sabihin ko itong mangmang kasi hindi niya maintindihan na maayos ang binabasa po niya ng salita doon po sa John 19, mga kaibigan. Now, alam po natin mga kaibigan na si Kristo po ay ipinako sa cross upang ang lahat ng tao ay maniwala at tatanggapin niya sa kanyang buong puso na ang sakripisyo po ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, siya po ang paraan upang siya ay maligtas. Hindi katulad nito na ila pong i-insist ang kanilang water baptism. Isa po itong sinungaling. Kasi yung bautismo sa tubig, mga kaibigan, ay isa po itong gawa ng tao at hindi po iyon makajustify ng isang makasalanan. Ang makajustify po sa bawat tao, mga kaibigan, yung ginawa po ni Kristo sa cross. Kaya ito, sinungaling po itong talagang tao. Tingnan mong mukha niya, sinungaling talaga. Ano po ang ating makita dito? Sabi po dito, mga kaibigan, sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done. Malinaw po dito, mga kaibigan, not by works. Yung baptism o puter, works po yan. But the Bible says in Titus 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done. Malinaw po dito na wala pong halong gawa ng tao. Ang kaligtasan po, mga kaibigan, ay nakakonsentrate po ito sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. At ang halimbawa po ito yung kasama po ni Kristo isang hold-upper, isang tulisan, na isang mananakaw na sumasampalataya kay Kristo aktual ay naligtas, nakapasok sa heaven. Yan po ang tunay na larawan ng kaligtasan, mga kaibigan, ng buong puso mong pananampalataya kay Kristo. Kaya si Apostol Paul nagsasabi po dito, not by works of righteousness which we have done,
but according to the mercies we save us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Malinaw po mga kaibigan na ang katuruan sa Biblia ay nagsasabi na walang halong gawa ng tao, kundi purely gawa ng Diyos, mga kaibigan. Gawa ni Kristo sa cross ang magkapagligtas sa atin. Ito, sinungaling po ito. Huwag po nating paniwalaan kasi madisgrasya po tayo kapag maniwala po tayo sa kasinungalingan nitong taong ito. Oh my God! Wow! Oh my